magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik yung linggo, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ito mga kababayan napakatindi ng pasabog ni Senador Risa Hontiveros mga kababayan. Kung may katotohanan man ito, wag na sana nilang palabasin itong si Jiren Esquilario mga kababayan, o kilala sa pangalang Senior Aguila. May pa Senior Aguila ka pa, pero ito pala yung ginagawa mo sa mga batang babae dyan sa inyong grupo, dyan sa sinasabi nga nilang kulto na grupo mga kababayan, itong Socorro Bayanihan Services Incorporated mga kababayan. Napakatindi nito mga kababayan. May mga sinasabi dito si Senador Risa Hontiveros tungkol sa droga, yung mga pang-aabuso sa mga batang kababaihan. Napakatindi nito mga kababayan. Kung may parusang bitay, inambiruan na natin itong si Senior Aguila mga kababayan. Kung may katotohanan naman ito sinasabi ko mga kababayan, kung may katotohanan. Pero kung wala naman mga kababayan, bakit ba naman ibibitay yung taong walang kasalanan, di ba? Yun ang mga kababayan, pakinggan natin itong mga sinasabi ni Senador Risa Hontiveros mga kababayan. Kung may katotohanan ito mga kababayan, nakakakilabot ito mga kababayan. Ito na, wag na natin patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. President, I rise on a point of personal and collective privilege. Mr. President, I rise not just as the chairperson of the Senate Committee on Women, not just as a long-standing advocate for children, but also as a mother. I'm of the belief that all children are our children. Tama. Mayroon tayong responsibilidad na protektahan ang lahat ng bata. Tama. At kung may kahit isang bata na nasa panganib o inaabuso, tungkulin natin na sila ay saklolohan. Dear colleagues, a community of children in Socorro, Surigao del Norte is crying for help. These children are our children. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Opo. Mr. President, nakakahindik po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. And it is a matter of grave urgency that I'm afraid could not be postponed. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Napakaganda po ng munisipyo ng Socorro. Kilala para sa Sohoton Cave at lagoons. At katabi lang din ng sikat na isla ng Siargao. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may kakilakilabot na sikreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit noong 2017, nag-iba ang hugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad, nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumbinse ng leader ng organisasyon na itong si Jiren Esquilario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Siya ay binigyan ng script, tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang Mamerto Galanida na 3-term mayor ng Socorro at 3-term na bukal. Pagkatapos ay idineklara ni J. Renz sa komunidad na siya daw
ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Wow. Hindi. Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Noong Pebrero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay Kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. More than 100 elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts who were SBI members went on a wall. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrolled. Grabe mga kababayan, ano? Kung mga professional na ito, naloko ng si Kanyir lang mga kababayan. Pagkakaalam natin, ano, sinasabi nga na itong si Jiren Esquilario mga kababayan o kilala sa pangalang Senyor Aguila ay si Kanyir High School lang ito mga kababayan. Hindi naman natin minamaliit yan mga kababayan. Pero nga, ito nga yung mga na-recruit nitong si Jiren Esquilario mga kababayan. Mga professional ito. Napakatindi na ito mga kababayan. Paano ba ito magsalita? Mabuti na lang hindi ito naggawi ng buhol ito mga kababayan. Ano? Dati mayroon din itong mga ganyang mga ganyang tao ano na binibinta yung kanilang mga ari-arian. Excuse me, tapos ipinamigay nga doon sa kanilang pinaka-founder mga kababayan. Mayroon dito sa aming barangay mismo ano na ibininta nga yung kanilang mga ari. Pero natauhan din yung mga kababayan bumalik na rin yun sa dati niyang paniniwala na Katoliko kasi yung mga kababayan. Nagtaka na lang kami, aktibo sa simbahan ng Katoliko yun, tapos bigla na lang nawala mga kababayan. Tapos nung bumalik dito sa aming barangay, ay napakahaba na ng balbas. Tapos nga bininta yung kanilang mga kalabaw, yung kung hindi ako nagkakamali, pati may lupa yatang naibinta mga kababayan at ibinigay nga doon sa kanilang pinuno dahil nga sinasabi parang ganito rin mga kababayan na hindi madadala sa langit ang mga kayamanan, kaya nga dapat ibinta na lang daw. Parang ganito. Napakatalino nitong si Senyor Aguila mga kababayan para maloko niya yung mga professional. May mga teacher dyan, tapos yung mga regular na nagtatrabaho sa municipal ng Socorro nga mga kababayan. Magaling ito magsalita. Mabuti hindi nagawa ito ng buhol. Moments at the Socorro East and West districts had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services Inc., both in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in. Paano po sila nagkakapera? Kinokolekta ng organisasyon ang halos o mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4Ps at senior citizen pension ng mga miyembro.
Nung panahon ng pandemya at noong hinampas ang Surigao ng bagyong Odette, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o AIX, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Pero mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. Wow, In grabe, fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield. Nako po. Dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico at ang kanyang dating business partner na yumaong Municipal Circuit Court Judge na pinaslang di umano dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga noong 2019. Si Mamerto Galanida ay naihamig di umano nila Sanico at naging bahagi din ng masterminds ng grupo. In July of this year, Mr. President, may 8 bata po na nakatakas na sa kulto at nasa kanlungan ng LGU at DSWD. Nagbuo ang Municipal Mayor ng Socorro na si Mayor Riza Timkang ng task force para gumawa ng aksyon laban sa kultong ito. Nako po. Sabi Ngunit makapangyarihan po ang kulto. And this, Mr. President, is the urgency of the issue I am talking about. Gamit ang kanilang pera at impluensya, kinakasangkapan po nila ang mga magulang ng mga batang tumakas na miyembro pa nila at nagsasampa po sila ng habeas corpus ng mga kaso para maibalik ang mga bata sa kulto. Sos. Nagtagumpay na sila sa isang bata at itutuloy po nila isa-isa hanggang makuha po nila lahat. Ang mga bata na po mismo ang nagmamakaawa na huwag na silang ibalik sa kulto. Bakit nga naman nilang gugustuhing bumalik sa isang komunidad, sa isang leader na nanloloko, nanggagahasa Nako po. at nananakit? Mr. President, this cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng Grabe yan, child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senador. Wow. Alam ko hindi natin ito alam, mga colleagues, dahil lagi naman may nagpapa-picture sa atin. Mr. President, this situation is so urgent na agad pong lumipad ang aming team sa Socorro to understand and vet the issue. And what we have learned is dire and despicable. We need to save those children. It is our duty, not just as senators, but also as parents, as human beings, to save children in most need of our help. We managed to raise the age of sexual consent. We passed the law penalizing child marriage. We strengthened protections against child trafficking. Now, real children are in danger, and time is of the essence. We cannot, we must not look away. Yun ang ano mga kababayan, ano? Kung totoo man yan, dapat masagip na yung mga bata mga kababayan. At yun ang ano, ito nga si Jiren sa Kilario mga kababayan, ano, nakapunta na pala ito ng Senado mga kababayan. Hindi pala ito yung unang pagkakataon na pumunta
sa Senado itong si Senior Aguila, mga kababayan, itong ginagawang investigasyon laban sa kanilang grupong kulto, mga kababayan. Yun na nga, nakapunta pala ito ng Senado na noon. May mga picture, mga kababayan, may mga larawan, kasama nga yung ilang senador, mga kababayan, Yun na nga, kung talagang may katotohanan yan, ay talagang dapat mailagay sa tamang kulungan itong itong si Senior Aguila, mga kababayan. Huwag nasa Senado ito ikulong, dapat sa isang kulungan talaga na para sa mga may mga karumal-dumal na kasalanan, mga kababayan. Dapat talaga itong tao na ito ay ilagay na ito sa isang Bartolina. Kung totoo man, kung totoo, di ko naman sinasabi, mga kababayan, na may katotohanan na yung sinasabi ni Senador Risa Hontiveros. Pero nga, mga kababayan, hindi naman siguro magsasalita si Senador Risa Hontiveros ng mga ganong pananalita kung wala itong hawak na matibay na ebidensya. Baka sakali lang, mga kababayan. Yun nga, hanggang dito na lang muna, parang ang labo kong kausap. Sa totoo lang, mga kababayan, ngayon lang ako humanga kay Senador Risa Hontiveros. Hindi ko gusto yung senador na yan noon pa. Pero ngayon, mga kababayan, sa totoo lang, kung may katotohanan, sasaludo ako sa iyo, Senador Risa Hontiveros. Yun ang shout out na rin tayo, mag-shout out tayo dito sa may bandang baba tayo, shout out tayo kanina. Dito tayo sa may bandang baba, Idol Jumidis Alas, shout out, Sos mababa, katwiran ni Pacquiao mula sa March 4 pagpatay sa Governor, sana yan, sa Gob, namin hindi niya alam kung saan si Tives. O nga, Jumidis Alas, napakatagal. Tapos ang daming balita na nasa, Salamat sa iyo, Jumidis Alas. Shoutout na rin kay Maricar Espirito. Toto, hindi ka panipaniwala. Tatapos na ito, kay Maricar Espirito, nabasa ko na ito kanina. Shoutout na rin kay Jesus Barinyo, kampi sa business. Kasi nila, tama. Tilma Santos, shoutout, gusto lang magpabida ni Pacquiao. Imposible na di niya alam. Tama talaga. Shoutout kay Ma'am Bergie Beryl di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Planado yung pagkikita ron di TV mo. Nasabi mi kasi bakit sumalubong si Tives? Sa airport nung dumating doon, Pulilan, Bulacan. Ingat at more bless. O nga, Ma'am Bergie Beryl di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Imposible naman. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, Sir Ron di TV mo, good evening po. Hi, nako. Ipaniwala na lang nila ang may sahid sa pag-iisip at huwag tayong matitino. Ang pag-iisip, huwag na tayong ilagay sa palad ng mga kapangyarihan sa pira at makarma rin ang mga kapangyarihan na mga demonyo. Yan ang sabi ni Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout rin kay Idol Robert Tawadan, si Ronde. Tinatawagan ni Pacquiao si Tarser na pumunta siya sa ba yun? Sa Timor Leste. Kaya sinalubong siya ni Tarser. Timor Leste sa kanya, di Timor Leste. Nagalit na si Idol Robert Tawadan. Shoutout na rin kay Randy, maniwala ka dyan. Shoutout kay Ching Bantayan, God bless po, former Senator Pacquiao. Idol niya, Hindi naman natin idol natin si Senator Pacquiao, sa boxing. Pero pagdating sa politics, mga kababayan, iba kasi. Iba yung laro ng boxing sa politika. Lalo na yung pag-iipagkita niya kay TVs, mga kababayan. Shoutout na rin kay Lolita Luab. Miss ko na yung budots dance ni TVs. Testing nga, please. Ba? Madison Pedro, shoutout malamang. Si Senador Manny Pacquiao. Wala ang malakas na intel. Ay na lumabas na wala na akong signal na intel sa Senado noon para malaman niya lahat ng plano ng gobyerno at mapagandaan ni Tives ang lahat. Yun ang mga kababayan, At shout out na rin kay Papang Burag YT Channel, Papang Burag official YT Channel, sa gobyerno na natin. Sa gobyerno natin, huwag tayo magpaoto. Sasabihin ni Pacquiao, tingnan nyo nga ang video kasi may mga security yan na nakatalaga kay Pacquiao na di dapat malapitan, di
Di ba? Bakit si Tibis naakbayan niya pa at nayakap si Manny? Kung talagang hindi si Tibis ang pakay ni Pacquiao, parang lalabas na VIP pa si Tibis. Kasi wala nga sumita sa kanya noong lumapit kay Pacquiao sa kahula ko. Talagang nagbibigay ng pera si Tibis sa gobyerno ng Timor-Leste. Dapat talaga kumilos na ang gobyerno natin, baka makabuo ng mga plano sila Pacquiao at Tibis. Saka dapat imbestigahan o ipatawag si Pacquiao sa Senado para matanong kung bakit nakapagkita siya kay Tibis, ano ang rason at dahilan. Yun ang tama ito, idol, ha? Tama ito, Papang Buraga. Totoo yan. Dapat talaga magpaliwanag si Senador Manny Pacquiao bakit nakipagkita siya sa isang terorista at sa isang kriminal. Yun ang hanggang dito lang muna, mga kababayan, at mag-aabang tayo ng panibagong update tungkol kay Arnie Tevez. Sa ngayon, mga kababayan, ay wala tayong update. Kaya itong nilalabas muna natin na balita tungkol dito sa grupo ng mga kulto, mga kababayan. Parang grupo din ito ng mga Tibis, mga kababayan. Ito grupo ng kulto, si Tibis naman grupo ng terorista. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Sunday TV mo. Ingating lahat. God bless bawat isa sa atin.